lang yung discussion natin? Okay lang sa inyo? Natututo ba kayo o naguguluhan? Kung naguguluhan kayo, okay lang. Huwag nyo nang intindi. Ah, mahaba kasi yung topic, pero may portion na puputulin ko lang kasi baka masagasaan natin yung bukas na lecturer eh. Baka sabihin pinunahan natin siya. So ang topic ko sa inyo kasi general provisions lang. So pagdating sa mga doors, hindi natin tatakil yan kasi architect bukas na magtuturo. Ibigay na natin sa kanya yan. Okay? So, dito, ang pag-uusapan lang natin, pangkalahatan. Walang specific na kumpaha. Kasi general provisions pa nga eh. General provisions pa siya. So, hindi pa tayo mag-specific. Hindi ko alam bukas kung ano yung way ni Architect Padilla. Siya yung kwan eh. Obo ng Valenzuela eh. So, expert yun. Ipapabayan natin sa kanya yan. Okay? Kung okay na kayo, tirahin natin ito. Kasi, dapat mga 5. Baka magbayad tayo ng pandit extension. Yung tayo pambayad eh. Hanggang 5 lang tayo, ano? Baka magalit naman siya. Sabihin siya natin ginalingan eh. Okay? So dito, ito yung mga required. Ayaw din. Dito mo tayo huminto. Yan. Diyan tayo huminto kanina. 14 na ito. Ayan. So again, ulitin natin yung provision niya, no? Yung or, importante po yung or na yan. Kasi yun ang conjunction niya. So kung hindi natin ma-interpret ng maayos, mag-iiba yung tema. Mag-iiba yung tema. Okay? So, every time na magre-renew po sila, kailangan natin pasubmitin sila ng mga, kailangan nila mag-undergo ng 4 hours. Di ba 4 hours ba ang ginagawa ninyo na lecture, varsity lectures? So kung 4 hours, so yan ang provisions ng FAR Code. Kaya sabi ko kanina, in addition to the requirement, lessees and occupants. So hindi natin pinag-usapan yung owner. Wala tayong pakialam kung sinong may-ari niyan. Si fire, kung sinong maabutan mo dyan, kung sino nangungupahan, sino nag-occupy, yun pong ating kausap. Ngayon, sabihin nila, nangungupahan lang ako dito. Ay, labas na po kami dyan kung usapan nyo ng may-ari. Pero required ka, halimbawa, required ka ng sprinkler, magkakabit kayo. Sinong gagasto? Ay, hindi namin alam. Basta mag-usap kayo. Kung ibabawas yan sa OPA mo, pende. Kasi fixed construction yan. Hindi mo naman yan pwede tanggalin pag lumipat ka na eh. Pwede ba yun? Isirain mo yung. So, depende sa inyo. All occupants or leases of building, structure, facilities shall organize themselves. Kaya si BFP, si Fire Code, parang humihingi ng tulong. Mag-organize kayo. Kasi kayo nandiyan palagi eh. Kami, ang dami namin inaasikaso. All facilities shall organize themselves and develop and implement fire safety program. Kaya minsan, makikita mo yan sa mga bumibili ng mga condo unit. So meron silang mga house rules. Binibigyan sila ng house rules kung ano yung mga susundin nila dyan. Okay? To include among others, fire prevention in the premises. Sinong tatawag kay BFP? Sino mag-initiate? Si building owner po mag-initiate dito. Okay? Shall take the initiative of formulating. Sino yung mga building owner? Kailangan ba si Henry, yung mga si mismo? No. Kailangan ba si Lucio Tana na kausap mo? No. Ang tawag dyan, ito yung mga property managers. Yung property managers, mga trabaho nila yan. Halimbawa, may building dito. Hindi naman ang papatakbuhin yung may-ari. Mag-hire siya ngayon ng property managers. Yun po ang reason bakit na-create yung FALAR. Kasi ako, property, kung isa-submit mo sa akin yung FALAR, para makita ko yung kwento ng building na yan. In case of emergency, may nangyari dyan, at least nakasaad dyan sa FALAR mo. So yung FALAR, gastado, pinalitan natin ngayon ng FSCR, FSCCR, FSMR. So parehas lang yan sila.
Okay? Before, during, at saka yung mga renewal. So yun po yun. Yun ang mga owners, property managers, tatanggapin nila yan. Okay? So, ito yung mga nagli-lecture-lecture po tayo. So this is yung Soler. Yan po yung Rockwell. So tayo yung ginuha para mag-lecture dyan. This happens after the First World Manila Fire. Nagpakandak po sila ng 40 hours ang Soler. 1 month kami doon. Pero yung 15 days, yun ang stay in po kami doon. Tapos yung other 15 days, yun yung hatid sundo kami. Diyan, hinahire ako dyan. Ay, saan ba? Dito ano? Yung Soler. Dyan. Tinatawaran ako dyan ng 100. Sabi ko, matrabaho dito. Matrabaho kaya dyan. Ang oras mo hawak nila. Meron ka nga 6 digit. Busy ka naman. Ito loko sa fire. Diba? Unang gagawin mo, matulog. Walang gagawin mo, mag-Facebook. Pag itong gagawin mo, magalit. Wala pang sweldo. Wow. Wala ka. Na-delete lang ng ilang. Ito na lang ako. Eh doon, maganda ka. Naka-Amerikana ka. Pero palagi kang palakad-lakad doon. Kaya sabi ko, hindi. Dito lang ako sa fire. Yan. Ito yung kuan, LRT2 o LRT1. Pumunta lang kami doon, ang region, para tingnan kung nagkakandak ng seminar ang Pasay. Supervision lang kami. Pagdating namin doon, wala naman nagli-lecture. Pero nandun yung participants. Kaya sabi ko, hala sige, ako na lang. Tirahin na natin ito. Kaya naghulat sila. Ikaw, ako na. Kaya ako yung tumiran niyan. Medyo bata pa tayo dyan, boy. Medyo kung pa tayo, makisig pa eh. Ayun, patapon na eh. Yan. Tinuturuan natin sila yung mga host-throwing. Ganahan sila. Tapos may pa-contest yan. Yung pinakamabilis. May award kunyari. Para yan, mga taga, yan. Okay? Yan, sa Soler yan. Pero ito, huwag kayong mataranta. Ako lang yan, ha? Ako lang yan. Baka sabihin niyo kung sinong architect. Ako lang po yan. Yan, mga bata yan ni Michael Ray Aquino. Ang big boss nila si Michael Ray. Yun ang safety. One ng BP for life and safety ng Soler. Hindi nakakalam kay Michael Ray. Sila pa yung kinasuhan ng kwan. Cordeta na kwan. Basta yung driver na pinatay dun sa kwan, sila yung kinasuhan dun eh. Suspindi yung mga yan eh. Yan, puro mga pulis yan. Mga pulis yan. Sila yung mga mananampalataya. Kaya nung nakapwesto, kinuha sila lahat. Ng mga ex-pulis yan. Matitikas yan. Ngayon, building inupahan. Leased and used by one or several companies, persons. Sinong responsible ngayon ng fire safety dyan? Sabi niya, shall be responsible for fire safety measures within the least occupied areas. Kung ikaw, anong upahan dyan? Ikaw ang bahala dyan. Paano yung building owner, yung ating mga property manager, shall be responsible for the common areas, mga means of egress, utilities, and building service equipment or systems. Silang bahala dyan. Paano yung pag-condominium na bili na lahat? Ano sabi ni Fire Code? When all condominium units have been sold, responsibility for fire safety measures shall devolve jointly upon all individual unit owners. Kasi meron silang mga asosasyon na doon. Okay. Occupants and building administrator. So, kung mayroon lang kayo niyan, yung mga ibang requirement daw, hindi pwede ma-eliminate yan, i-comply nyo pa rin. Sabi ni Fire Code. Construction. Ano ba yung batas? New construction. No, dati kasi, ang provision nakalagay lang yan for new construction. No building or structure under construction shall be occupied in whole or in part. Period. Kaya sabi ng mga may-ari, paano yan? Sir, wala na kaming pera eh. Tapos yung 5 palapag, may 10 palapag ako. In-apply ko. Tapos na po yung 10 palapag, 5 palapag. Hindi ko pa rin pwede magamit. Kaya binago ang provision. Sabi niya,
until all required means of egress required for the part to be occupied are completed, inspected, and approved for occupancy. So, pwede na pala kayong gamitin. May 10 palapag ako, tapos na yung 5 palapag, basta kompleto na, pwede ko na i-occupy. Pwede ko na gamitin. E paano yung 6th to 10th floor? Sabi ni Fire Code, adequate escape facilities shall be maintained at all times in buildings under construction for the use of construction workers. This facility shall consist of doors, walkways, stairs, fire escapes, and other arrangement. So hindi na ngayon stringent si Fire Code. Maluwag siya. Kahit ano. Pwede. Basta mayroon lang adequate. Yun ang term. Adequate. Okay? Kasi magre-repair ako. Kaso wala akong pang-upa. Gusto ko dito ako mag-stay. Pwede ba? Sabi ni Fire Code, pwede. Existing building may be occupied during repairs or alterations, provided that all existing fire protection system devices are continuously maintained. E paano pag na affected sila ng aking construction? Or in lieu thereof, sabi niya, other measures are taken to provide equivalent. So, nandiyan na naman equivalency. So, makikita mo si Fire Code, maluwag na po siya. E paano sila mga flammable? Pwede ba mag-introduce? Sabi ni Fire Code, pwede. Flammables or explosive substances or equipment necessary lang ha, necessary for the repair or alteration of building or structures may be introduced therein while it is occupied. Anong requirement niya? Only if the conditions of use and the safeguard provided will not create any additional, meaning to say, huwag i-imbak dyan ng mas marami sa kailangan mo. So makikita mo naman, halimbawa, magtatanggal ka lang ng pintura, kailangan mo ng blue torch o kailangan mo ng hot pan, mga devices, so hanggang dyan ka lang. Cooking equipment, of course, kailangan po tayo mga kitchen hood fire suppression system. Take note ito ha, kasi yung dating batas niya, if you are more than 50, ngayon kasi hindi na. Kahit less than 50, provided by nagluluto dyan, dapat mayroon kitchen hood fire suppression system. So, i-relate nyo yung bagong batas. So, sa mga hazardous materials, kasi tayo, para uniform po tayo, sabi ni Sir Purakan, gayahin natin yung batis eh. Ngayon, ang tanong natin tatlo lang. Kasi sabi sa akin, Sir, required ba ang ganito? Anong unang tanong ko? Anong occupancy yan? Sunod na tanong ko, anong purpose niyan? Ano bang gamit niyan? Sunod na tanong ko, anong degree of hazard mayroon niyan? Base sa sa Division 4 sa hazard na building, there are 3 na mga hazardous pa natin. Classification. Meron tayong low, may moderate, may high. Tandaan nyo lang, ang meaning ng low, those self-propagating fire that may occur therein. Unless, mag-introduce ka ng heat. So, pag samasamahin mo yung papel, kahoy, cloth, hindi sila mag-i-ignite. Dahil adhesive po sila. Hindi sila mag-aaway. Kaya low, moderate. There is moderate rapidity of the spread of fire, but without expectation of emission of toxic gases and the possibility of explosion. So tingnan mo yung laman ngayon. Ano ba laman nito? Pag ito ay nasunog, mag-i-emit ba ng toxic gases? Hindi. Pag ito ay nasunog, mag-i-explode ba? Hindi. Ibig sabihin may class B siya, pero moderate ang classification niya. Pangatlo, sabi niya high hazard.
there is extreme rapidity of the speed of fire, expect emission of toxic gases, and the possibility of explosion. Yun lang ang tatandaan mo yung tatlo na yan. Anong occupancy? Kasi bawat occupancy may kanya-kanyang requirement. May kanya-kanyang load factor. Okay? Yun lang ang tatandaan mo. Ang tata meters, one floor is 3 meters. Kaya nilagay ni fire code, wala po siyang palapag. Kasi pwede ka mag-high ceiling eh. Just like this one, high ceiling siya. Kung sukatin natin yan, namabot ka ng 15 meters. Required ka ng sprinkler. Occupant load. Mga event places, may festival setting, may sumasayaw. If you are accommodating more than 150, required ka ng sprinkler system. Discotheque, yan, kasama yan dyan. Basta may mga festival setting. Yan, ganyan ba? Paglang ako lang makakanisa. Ano pa? If you are accommodating more than 300 in a building, building na. Kaya yung mga event place, doon ka sa 150. Kung mo na 150, required ka. Pinag-usapan natin occupant load. 300 building naman. Ano pa? Area. If you are accommodating, if you are an area exceeding 1115 square meters, di ba required ka ng sprinkler system? Pagdating sa height, by exception, dalawa. Ano exception niya? Tsaka area, mercantil. Sabi ni mercantil, most stringent si mercantil, 3 or more stories. Required ka ng sprinkler system provided one of the floor is 232 square meters. Residential, 5 palapag pataas, 13. Sprinkler. 4 pababa, 13R. Anong pagkakaiba ng 13 at saka 13R? Ang 13, kailangan mo talaga ng mga ULF may equivalency. Pero pagdating sa 13R, less expensive po siya. Kahit lang yung pressure water, pwede siya. Kaya lang naglagay ng 13R para pares ang sa US kasi, yung required nila, kanya-kanya. Kaya niregulate para parehas po yung kanilang installation. So yung pagkakaiba nila dyan, mas mura ang 13R, ang 13, anong pagkakaiba pa nila? Ang 13R, structural protection, tsaka human protection. 13 yan. 13R, human protection lang. Wala siyang structural protection. Yun na yung pagkakaiba ng dalawa na yan. Anyway, di-discuss yan nung natin. Gusto ko lang sa'yo bigyan ng, so again, kung ikaw ay inspector, kung ikaw ay plan evaluator, 3 lang ang tatanungin mo. Anong occupancy? Ano yung purpose? Anong degree of hazard? Sabi ni fire code. Anong degree of hazard meron ka? Low ba yan? Moderate ba yan? High ba yan? Yun lang. Doon ka mag-start. Saka papasok na yung other requirement. Do you follow? Para simple living lang tayo. Kasi yung iba pinagugulo. Tinatanong ko nga, ilan ba ang ini-issue ni BEP ng mga clearances? Dami-dami. 4 lang. EPSEC evaluation, 2 EPSIC, at saka fire safety clearance. Ang fire safety clearance, yun ang maraming nakakabit. Storage, installation, transportation, hot works, fumigation. Puro ang tawag sa kanila lahat. Fire safety clearance. Roll 9 yan. Okay ka na sa roll 9. Tapos na. 4 lang pala yan. Para lumalim pa ang inyong kalaman dyan, tingnan nyo ngayon yung bagong nilabas nila na Unified Checklist. Summary yun. Yun ang summary ng inspection. Nandun na lahat.
Basahin nyo yun. Nabasa mo na yung table of contents, pasadahan mo yun. Oh. Nandun yung requirement lahat. Wala na. Kaya, kasi sabi ko kay Engineer Miranda, spoon feed mo na yan. Pag mo nang pagbasahin yung mga inspector na yan, yung mga plant evaluator na yan, pag mo nang pagbasahin yung mga yan, nagkakaiba-iba yung interpretation. Bigyan mo kayo ng kodigo. Ayun na yun. Kaya pinasimple ang buhay ninyo ngayon. Basahin nyo ang Unified Checklist. The degree of hazard shall be determined ng marshal. Pero hindi lang pumunta si marshal doon. Sino magde-determine? Ikaw na inspector. Anong titingnan mo? Yung nature. Yung character ng content. Pupunta ka sa page 231. Nandun yung classification of general storage. Doon makikita yan. Ituturo ka ni FARCOD. Sa NPA 231. Okay? Contents and the process or operations being conducted. Sample. Ito palagi kong sinasample ito. QC. Sa Araneta. May 8 palapag dyan. Nasunog. Nagtataka mga bumbero natin, bakit hindi napapatay? Parang pinagtatawanan lang yung tubig nila. Kaya inakyat sa loob. Dati wala pa tayong mga boom. Pobre pa si BP nun eh. Nangihiram lang tayo ng ilaw sa MMDA. Kaya na pumunta doon na wala pang ilaw, sumigaw, maraming patay sa 4th floor. Yung mga manikin pala. Imagine residential, ang 4th floor, pagawaan ng manikin, ano ba, ganun. Mga social yung patay doon eh. Mga manikin pala yun. Imagine, sino makakaisip dyan? Sino pati ikaw inspector. Just like what happened sa Binondo. Save ang mga inspector doon. Kasi fly by night yun. Walang record. Nakita na lang na may, imagine, 3 palapag, pinaghati-hati. May for the boys pa, para sa babae. Tapos, nagkatatrap dun sa mga daanan nila. Kami kasi nag-imbestiga. Pumunta kami doon. Tapos, meron doon, nagtatrabaho siya sa BDO, babae. Talagang taimtim yung dasal niya, nakaupo, umiiyak. Tinatapos lang muna namin magdasal. Pagtayo niya, Madam, parang masyadong mataimtim yung dasal mo. Yes, sir. Bakit? 3 araw pa lang ako nakakaalis dito sa boarding house na ito. Grabe, ano? Kaya kilala ko lahat ang namatay dyan. Mga ka-boardmate ko yan. Kaya pag sinisita si BFP, wala kaming alam dyan. Fly by night. Okay? Kaya yung mga contents, paano nasunog yan? Yung kasi sa Binondo, yun yung mga siumay, pansit, guluto-luto sila eh. Tapos yung styro, mga lagayan ba? Andyan, naabutas ngayon yung hose. Tumama ang hose, sumisirit eh. Tumama yung gas sa wall. Napader yung wall niya. Siyempre, nag-backfire. Kinain ngayon. Kinain ng apoy yung gas na gumano. Kinain naman yung styro. Nandito yung hagdan. So, lahat ng usok ngayon, umakyat. Kasi yung hagdan nila, kahoy lang. Talang, ng bahay-bahay. Para paupahan lang. Kaya yun, sinalubong sila lahat. Provided, however, that where the flame spread rating, interior finish, ito yung nasa features of by protection. Pangalawa siya ng compartmentation, ito ay wala itong mga dimensionless ito. Sila nagbabase lang kung anong class of fire. Dito pumapasok si fire retardant solution. Dito pumapasok, pinapahiran yan. Okay? If such hazardous areas are segregated or may isang exception. Dapat segregated. The hazard content, ito na yung sasabi ko niya, no self-propagating fire ha. Inunahan ko lang kayo. Will be from panic fumes, basta nag-introduce siya ng external source. Yung ating moderate, liable to burn with moderate rapidity, or to give off considerable volume of smoke, but from which neither poisonous at saka
ng explosion, wala po siya. Saka yung high hazard natin, possibility of explosion at saka toxic gases. Okay. So, Division 5 is means of egress. Itong pinaka-importante. Kasi hindi masusunog yung butas ng pinto. Yung sprinkler, yung IPDAS, masusunog yan. Pero yung butas ng pinto, nandiyan pa rin yan kahit natupok itong building na ito. Ngayon, pag nag-investigation, doon madadali si inspector. Okay? Kaya, pagdating sa means of egress, huwag mong i-compromise. Pag means of egress, ilaglag mo talaga. Bawal yan, sir. Sunod na tanong. May mamamatay ba dito pag nasunog ito? Yung palagi yung last one mo. Kumbaga, mayroon ka inclination na payagan mo. Pwede na siguro. Ano sunod na tanong mo sa sarili mo? Pag nagkasunog ito, may mamamatay ba dito? Sample, Lyceum. 4 na palapag, school to ha. 4 na palapag, 4 na palapag, 4 na palapag. Mayroon lang isang tumaas, naging 5 palapag. Requirement, sprinkler system. Sinukat, lumampas lang ng 0.70 meters. Lumampas lang. Requirement, sprinkler system. Kaya ang tanong ko dun sa mga inspector, mayroon bang natutulog dito sa structure na ito? Of course, wala. Eskwelahan eh. Sunod na tanong ko. Pag nagkasunog ito, may mamamatay ba dito? Sa dami ng exit to, paikot to. May mga bridge pa. Talagang kahit siyan pumunta, maka-exit ka. Sabi nila, wala. Diskarte mo na yan. Kung i-require mo yung portion lang na ito, ha? Kung i-require mo pa ng sprinkler system. Again, ang dulo, yung final decision, nasa iyo. Kasi ikaw nakakita ng nature. Kanina, sabi ni fire code yung nature niya. Ganyan. Kaya ang final say, nasa iyo. Plan evaluator, nasa iyo. Kung i-approve mo yung plano na yan. Okay? An exit shall consist of 3. So, ito ang ating mga component ng ating exit. Exit part, hindi po yung PFX. Tapos, when exit is required to be protected by separation, 1 hour, 3 palapag, 2 hours, 4 na palapag or more, monumental stair. Ito, may bagong building. Hindi ko nasasabihin kung saan. Sa Pasay po. Kagagawa pa lang. 1 year pa lang nag-ooperate. Kabubukas lang ha. Binuksan ng 2017, pagka 2018 re-inspection, ang daming findings. 24. Magre-reklamo, bago nga eh. Siyempre. Pag mga ganyan, region na yan. Region, punta naman kami doon. Yun naman trabaho namin. Asan yung violation dito? Sir, wala silang smoke control system. Sabi, anong tawag mo dyan? Kasi ang ginamit nila, hindi yung mga exhaust. Ang ginamit nila, button type. Akala mo mga shell, pakadikit doon sa dingding. Kaya sa meron yan, dyan sa kanto ng Tuason, Tuason ba? Dito sa A-Road, sa meron dyan, kanto, nakabuton type siya. Kasi ayaw ni architect, maraming butas. Yung wall niya, maraming butas, ayaw niya. Kaya dinesign, button type. Akala mo nagpaka-shield, nagpakagano ng mga shell, pero pag sinilip mo sa ilalim, yung mga kitchen hood, exhaust. Pero, tawag mo dyan, smoke control system, ayan o. Thermal pressurization, tawag mo dyan. Kasi may mga air grill siya, every 2 floors.
So, ibig sabihin, hindi alam kung anong mga features. Yun ang kulang sa atin. Wala sa atin nagtuturo ng mga ganyan. Kaya dapat ikaw, sariling sikap ka. YouTube ka para mapamiliarize ka. Kasi wala nagtuturo sa atin ng ganyan. Okay? Itong monumental stair na ito, nakikita mo yung sprinkler, oh. Yan, oh. Yun ang natawag na protection. Pinapaikutan mo yun ng tubig, ng heads. Kaya protected po siya. Anong tawag sa kanya? Water curtain. Kasi meron din yung air curtain, di ba, sa mga yung tubig ay yung hangin. Nilalagyan ng mechanical. Kailangan naman lagyan mo ng kurtina. Pahawiin, pabili mo one-piece chicken. Pwede ba ganun? So, binanatan ng high-tech, hinanginan. Mechanical ang kinabit niya. So, ganun din yan. Kasi ang mga hotel ngayon, ang kanilang mezzanine, nandoon palagi yung restaurant. Pag mag-check-in ka, katapos mo doon sa lobby, doon sa counter, okay ka na, libre kain ka dyan eh. Punta ka muna dyan, kumain ka muna. Yun ang style ngayon. So, anong galagay mo? I-enclose mo yan? Makagalit yan si architect. Kaya, ang sabi ni Parco, sige, protectionan mo. So, yan ang mga tawag sa kanila, monumental stair. Ito mga permissible ha, ang tawag sa kanya, stairwell. Kaya take note sa mga ginagamit nating word ha. Ramp. Ano ba yung ramp? Ang ramp, 1 foot, 1 inch ang angat. Kaya 1:12. 1 foot, 1 inch ang angat. 1 foot, 1 inch ang angat hanggang makarating ka sa upper floors. Anong pa natin dyan? Dapat yung wheelchair makaakyat. 1:12. Corridor. Exit passageway. Fire rated door, malapit ka na po sa exit. Protected ka na dyan. Okay? Yung ating mga corridor, mga hallway, ano ba yung pinakamalapad, sabi ni Juan, sa Minsa Ligres? Ano yung width? 915 mm. Sundin natin yan. Ito na sinasabi ko sa inyo ng mga outside stair, dapat regular stair. Imagine 20 story, walang landing. Sus Maria Josep. Pwede ka mag-basket type, spiral. And ito. Pwede. Depende kasi yung space mo. Kung saan ka pwede maglagay. Mas maganda pag ganyan, per floor. Pero sinong maggagawang kontraktor dyan? Ha? Yun na nga yung ganun ko eh. Pero bahala kayo dyan, maglakad kayo. Hindi nang gagawa ng ganun. Ito, secondary outside stair. Ito nangyari dun sa Sentinel. Ito dito, continuous. Pagdating continuous, pagdating sa kabila, pagdating sa 10th floor, naging ramp. Kaya naging problema na lahat. Ng problema ng lahat. Yan. Ilan ba yung leakage, mga doors allowed? 1.8, 116 inches. Parang yung cooling card lang. Dapat. Kasi kung masyadong maluwag, nag-fire door ka pa. Magpipenetrate din yung usok. Lapat na lapat. Lapat na lapat. So, anong meaning ng Minsa Ligres? A continuous unobstructed route and exit. So, again, may exit access. Nandito ako, itong most remote ko. Maglalakad ako doon. Naka-enclose ba yung ating hagdan? Protected ba yung ating hagdan? Hanggang makababa tayo doon sa ground floor. Yun ang access ko eh. Doon sa ground floor, yun ang aking pinto doon sa ground floor, yun ang exit ko itself. Pag humakbak ako palabas, ang discharge ko. Ang iba kasi, dapat doon exit discharge ay public way ka agad. Saan ka nakakita ng bahay na pag huling step mo sa hagdan, kalsada na, para. Pero bang ganun? So kaya ano muna siya maglakad? Basta leading, tapos unobstructed. Pwede yan. So yun natin mga Minsa Ligres. Yan, yung mga access natin leads to an exit.
Pinagbabawal po ng ating access ay dadaan sa mga bedroom, dadaan sa mga bathroom. Pero pwede daw yan kung ikaw lang ang gumagamit, kayo lang ang gumagamit. Pero kung kakatok ka sa katabi mo, bawal yan. Kaya tingnan nyo sa pang-evaluation ninyo kung saan yung kanyang access. Saan ba labas ito, sir? Ay, doon, pupunta ka muna sa room na yan. Ano yan? Ay, ibang tao yan. Bawal po yan. Ito, mga decorations, mga draperies. Yan, mga ganyan. May exit ka tapos ng ganyan yung mga kurtina mo, mga draperies. Draperies kasi yung mataas na yan sa mga sinihan. Pinagbabawal yan. Kasi hindi nakikita. Ano pa? Mirrors, pinagbabawal. Okay? Exit access shall be arranged that is will not be necessary to travel toward an area of high hazard. Tingnan mo sa evaluation mo. Kasi meron ngayon mga evaluation ng mga call centers. Kung nasaan yung daanan nila, nandun yung kanilang mga electrical. Sabi ko, hindi mo lang iginilid. Okay? Yan ang provision na binabiolate nila eh. Ano pa? So ito yung ating illustrate the access travel through and intervening. Mga tenants. Nandito ka sa dulo. Okay? Exit access through adjoining rooms. Itong ating exit itself, separated na yan. Pag nakalabas ka dyan, diretso ka sa hagdan, safe ka na. Itong ating discharge, so kailangan may hagdan nito. Nakalagay dyan, shall be of required width and size to provide occupants access to public way. Access to public way. Hindi siya directly to public way. Ibang ibig sabihin nun ha, access to public way. So pwede ka muna dumaan dito, may open area ka dito, papunta ka sa public way. Kaya ang English natin, ayusin natin muna yung pag-interpret. Okay? So, we're permitted for individual, so maximum of 50% of the exits may discharge through areas of floor or discharge. So, ito yung mga nagko-congest. May tanong nga dyan eh. Mamaya. Okay. So, discharge natin. So, an exit from an upper story in which direction of egress travel is generally downward should not be arranged so that it is necessary to change the travel in upward. Tapos biglang umakyat na naman. Pababa ka na nga, puro na pababa yan. Kung pupunta ka dyan sa, ano yung hotel dito? Sa Quezon Ave. Travel ka, pero corridor siya. Pero pababa pa rin. Hindi yung pababa ka, pag ganun mo, packet ka na naman, doon ka naman ay, walang ganun na exit. Likod ng ganyan. Okay? So, stairs, ramp, bridges, balcony, escalators, moving walks, and other components of an exit discharge shall comply. Sa division na ito, subject to approval, of course, kung ano yung evaluation mo, ikaw po mag-a-approve dito. Okay? Exits may be accepted to discharge to the roof. Pwede po. Roof or other section of the building or adjoining buildings. Okay? So, the entire of the level of discharge shall be separated from areas below by construction having fire resistance rating of that is done the required for exit enclosure. So, kung mayroon kang enclosure, pati yung hagdan mo, dapat parehas ang rating po nila. Okay? So, ang discharge natin, so pwede ka dito, pwede ka dito. Yan. Hindi natin necessarily talaga kalsada ka agad, ha? Open space, open court. So, exit access, ito yan. So, titingnan mo yung mga exit natin nasa gilid, oh. Hindi daw rated walls and doors not required. Tingnan yan, ha? Dito, rated, yung B natin, rated walls and doors are not required also. Puro nasa labas. Pero dito sa dalawa, sa C and D, rated walls and doors not required din. So, kasi, bakit not required? It's because nasa labas yung mga. Pero dito, sa C, dapat rated walls and doors required. Yun, papunta ka doon sa hagdan. Mga pagkakaiba, this is an NFA 101 yan na kwan ha, provisions ha. Okay? Exterior, permanent shall be straight path of travel shall be maintained. There shall be no obstruction. So paglabas mo ng pinto mo, wala mga kalat dyan. .
Okay. So exterior sa exit access. Again, yung marshal po, ikaw na inspector, ikaw na plan evaluator, ikaw mag-recommend yan sa EPSES mo para mapunta kay marshal. Sabi niya is required path of travel is obstructed by furniture or other movable object. Okay lang yan. Pwede man ilipat yan. Pwede i-relocate. Sabi niya, relocation possible. Such shall be taken by, pwede naman, kung hindi, kung corner na siya, hindi fasten mo na yan. Okay, an exterior sheet makes it shall be arranged so that the noded end. So, basta yung 6 meters ang ating sukatan dyan. Pag lumampas ng 6 meters, dead end na yan. Okay? So dito, kinuha niya sa C. The occupants of room at the end of the building must travel past other rooms to reach a stair. So dito sa C yan eh. Sa D naman, the alternative related to limiting the length of the sheet access balcony did end. Again, 6 meters na naman dyan ang titingnan mo. So, any opening, dapat protected po yan. No exit enclosure shall be used for any purpose other than the means of egress. So, ito yung ating mga capacity. Gamitin nyo ito pag kayo ay nagpa-fire drill. Sino ba nagsasabi kung pumasa sila o hindi ng fire drill? Kayo. Anong basihan mo? Basta. Gusto ko. Ito gamitin mo ito. Capacity. Yan ha. So, board and care. Ano ba yung mga board and care? Residential board and care. Child day care. Residential. Yung nagpupul yan. Healthcare. Ito yung ng sprinkler saka hindi. High hazard. Industrial saka storage. All others. Place of assembly. Educational. Business. Mercantil. Diyan po sila magpupul sa all others. Walang mga pinto na magkakaiba yung standard. Iisa lang yung standard nila. Basta yung 71 at saka 122. Sa corridor 112. Pwede rin mag-915 siya sa mga pinto. Kaya dito si Heidi, ginagalit si Heidi. Nag-inspection si Heidi ngayon. A fire safety inspector conduct an inspection to determine the capacity for a new 10-story BPO building. There are 2 exits from each floor and the stairways have a clear unobstructed width of 1120 mm through a self-closing fire door having a clear width of 915 mm via a 1120 mm clear width corridor and the stairways exit discharge door leading to public way is 915. Okay? So, paano yung solusyon yan? Hindi tayo magsusunod kasi wala tayo sa oras. Mas 4 na eh. Ito na lang. So, susukatin mo ngayon yung lapad ng mga hagdan base sa given. So, tatlong binigay niya. Meron kang sa stairway, meron kang sa corridor, meron kang sa door. Anong pipiliin mo dyan? Ano sabi niya? Yung most restrictive component. So, tatlo na yan. Sa stair, sa corridor, sa door. Ano yung most restrictive? Hagdan. Kasi magkakatulakan dyan. Therefore, ang sagot mo ay 147. Dahil dalawa daw sila, di 294. Yun ang mamaya, pag nag-compute tayo niyan, i-rate natin. Ang kanyang discharge ay 147. Kung nag-isama yung mga unano, 0.36, full number lang tayo. Tapos, yung 147, i-rate natin yan. Meron bang 147 per hour? Ang tagal naman yan. Meron bang discharge mo sa pinto 147 per second? Grabe naman yan. So, doon tayo sa ideal is minutes. 147 per minute. Yun ang discharge mo. Gamitin mo yan pag magpa-fire drill ka. Anong hinahanap natin? Yung nakalagay dito. The required capacity of a corridor shall be occupant load that utilizes the corridor. Sheet access divide by the required number. So tingnan mo, kung ang top floor niya ay 300, so 150, 150, 400. So palaging hati-hati ang discharge natin. Okay? Gagamitan natin ngayon yung capacity of corridor, OL divided by number of exits.
So ito naman na portion, ito yung pag mayroon niyang nominal width. Parang ganun eh. Isasabit mo lang naman kung yung actual sukat mo eh. Actual sukat. Ang hagdan daw. Kasi sabi may provision dito. Pag ang occupant mo ay 2,000 pababa, ang lapad ng hagdan mo ay 1,120. Pag ang occupant mo ay more than 2,000, ang lapad ng hagdan mo ay 1,420. Ang tanong, anong floor? Magwa 1,420 ka. Anong floor? Halimbawa, may 20 story ako. Anong floor? Magiging 2,000, magiging 1,420 ang kanyang lapad ng hagdan. Di ba sabi natin kanina, ang most restrictive ay hagdan, 147. Kaya i-divide mo, yun, 2,000 divided by 147, ilan yun? Nasa 14th floor ata. Doon ka ngayon, okay, 40 story, divided by 147, nasa 14th floor ka, magiging 1,420 siya. So yun ang tanong, anong floor ka? From 1,120, 1,120, 1,120, anong floor siya magiging 1,420? I-divide mo lang ng 147 kasi yung discharge niya, doon po siya lalapad yung floor na yun. Mag-i-start paglapad ng floor na yun. Okay? Occupant load. So, lahat po ng ating mga occupants may kanya-kanya. Ibig sabihin, 0.65, 1.4, 0.28. Yan inibigay sa'yo. 0.65, pwede ka gumalaw. 0.65, pwede siya gumalaw. Nasa likod mo, 0.65, pwede siya gumalaw. Gilid, lip, and right, pwede sila gumalaw. So kung makuha ko yung area, i-divide ko ng occupant load factor, alam ko kung ilang occupants ang pwede dyan. Yun yung sabihin lang dyan. Again, kasama yun sa sinabi ko kanina, alamin mo kung anong occupancy yan. Doon ka mag-i-start. Concentrated use without fixed seats. Yan. Ito yung sample. Nagpaka-fix mo upuan natin. Kaya ito, ang gagamitin natin 0.65. Audiovisual. Nakapasin mismo yung mga upuan. 1.4. Standing ka. 0.28. Ispilahan. Regular. 1.9. Med room, mga laboratory, 4.6. Daycare, 3.3. Sleeping, ito yung ward, 11.1. ICU, 22.3. Detention, 11. Residential, 18. Mercantile, pag lower floors, 2.8. Pag upper, 5.6. Business, binabahan yung concentrated, naging 4.6 lang yung mga BPO, call centers. And of course, industrial 9.3, storage, maximum probable. Tingnan mo kung anong mga gawain activity doon. Halimbawa, may forklift operator, may checker, yun lang sila. Pag Shopee, at may nag-i-encode, kumukuha ng mga order, may nagsusorting, so marami. So yung probable doon sa mga activities nila. Again, occupant load natin, ito. Only the occupant load at each floor considered individually need be used in computing the capacity of mean exit of that floor. Okay? So, ito po yung mga any required egress. So, ito. Ito ang ating nagalit na naman si Heidi. Inspection. Ngayon, itinatanong niya. Ang tanong niya, occupant load. 10 palapag, ang 10th floor niya ay multi-story, multi-purpose, 1,000 square meters. 9 to 8 floor dormitoryo, residential, 1,000 din. Second floor to 7th floor, classroom, educational. First floor, business, may opisina, at saka yung other ay classrooms. So anong occupant natin dyan? Kakanya-kanya tayo. Kakanya-kanyahin natin yan. So, 1,000, 0.65. Dormitoryo, 53.7. I-multiply mo, 2 palapag siya. Classroom natin, 6 na palapag siya. I-multiply na ng 6. And of course, yung classroom, 430, 226.
yung office. So, lahat ang ating occupant load ng building na yan ay 5,083. Tanong, ilang minuto nila kaya palabasin yan? Nagpa-fire drill ka ng 10 palapag. Ang tanong mo, sir, ilang minuto mo kaya palabasin yan? Unong yung safety officer, ang tanong sa'yo, bakit ako bumagsak? Basta bagsak ka. Pwede bang ganun? Computan mo. Sir, sa computation ko, bagsak ka. Ito ha. Yung height ng building mo ay 33.54. Occupant load natin, 5,083. Ang capacity of exits natin kanina, yung most restrictive ay 147. Kahit BPO yan, business, at saka yung educational, parehas lang ang lapad ng pinto niyan. Hindi magkakaiba. Standard yan eh. Therefore, 147 tayo. Yan. So, exit discharge natin, naging, nirate na natin ngayon dyan, meron na tayong minutes per minute, naging 34.57 minutes. Ilan ba ang kailangan natin na exit sa 5,000? 4. I-divide mo ng 4. Therefore, within 8 minutes and 64 seconds, dapat nakalabas na yung 5,000 dyan. Dagdagan pa natin yung walking rate ng tao, 0.75 meter per second. Pagpababa, pagpak, 0.42. Di kunin natin travel distance niya. So, kailangan niya ng 11.19 from the top floor hanggang makarating sa ground floor. Therefore, ang ating time of exit discharge is equivalent to exit discharge from yung rate, 8 minutes, 0.64 plus 11.19 minutes. Therefore, within 19 minutes, dapat makalabas na kayo lahat dyan. Pero kung umabot sila ng mga 25 minutes, kaya mo na, okay na yan. Masyadong strict. Pero sir, actually, bagsak ka. Dahil friend kita eh. Nakita ko yung effort. Nagpapawisan talaga mga tao. Okay na. Pero kung tutusin, sir, banatan mo ng banatan kasi pa rin subrin naman. Baka ampaw ibigay sa iyo. Dapat ordinary. Bagsak ka, sir. I-rescue natin, sir, ha? Hindi papayag yun. I-rescue po tayo. Hindi pakagalitan ako ng mga bus. Sir, bikin men. Basta bagsak tayo. Simple. Makikita ngayon na itong BFP na ito, hindi dagang dingding inspector. High moral tayo lahat. Ang lupit itong mga, iba ito. Ibang klase itong mga BFP ngayon, nagkukumpute talaga. Di laglag sa iyo. Pero kung wala kang alam dyan, Bureau of Fire Extinguisher ka. Di ba? Pero kung meron kang ganyan, i-respeto na tayo. Si BFP, ang lupit niyan. Yung inspector na yan, ang lupit niyan, boy. Dagdagan mo ko. Di ba? Na high moral na si BFP. Happy. Sir. Kaya gamitin nyo yan kasi mga table po yan. Nandyan sa fire code niyan ng mga table na yan, gamitin nyo yan during fire drill. Walang may gumagamit yan, puro within 5 minutes. Magsak ka kasi dapat sa 5 minuto nakalabas ka na. Ha? Kung ako safety officer, sige nga, kumpitan mo ako, sir. Pakitaan mo ako ng gilas mo. Andyan yung mga table di mo ginagamit. Kaya ngayon, mula ngayon, pati sa plan evaluation mo, magagamit mo siya. Sir, ang kitid ng kuan mo. Actually, ang kitid ng hagdan mo, ang kitid ng inyong hallway. Pag ito ay nagkaroon ng problema, aabutin ka dito ng 30 minutes bago makalabas yung mga tao dito. Di ba? Magugulat na yun si engineer na hindi taga-fire. Lupit ito ah. Paano mo nakuha yan? Secret. Ginagawa nyo? Ginagawa nyo? Wala no. Nakagalit si fire kung nandyan yung table, hindi natin ginagamit. Pero mula ngayon, magagamit mo na. Pagsukat mo, pak! Sir, masyadong makitid. Itong occupant load mo eh. Kinumpute mo na. Kaya mo kumputin eh. Now sir, pag nag-emergency dito, kahit hindi sunog, earthquake lang. Nag-i-stampede dito. Masyadong makitid. Kaya supposedly, yung lapad ng kwan mo, ganito na eh.
Pagdating dito sa floor na ito, hindi na 112. Dapat 1420 ka na, sir. Kasi nagko-converge. Dumadami ang dumadami. Dapat, sabi ni Farcod, laparan mo ang hagdan mo ngayon. Ang tanong, anong floor? Lalapad ang hagdan. Kaya kumpitin mo. Mostly, nasa 14th floor yan. Pag high-rise, mga ilang story yan. Okay? Do you follow? Okay sa inyo yung ganyan? Magagamit natin. Gamitin natin, ha? Kasi para naman high moral si BFP. Hindi tayo ginaganong-ganong kung sino-sino mga contractor engineers na, yan, si BFP walang alam yan. Anong walang alam ka dyan? Ha? Okay. So, measurement, yan. So, measurement natin, 114, 4.5 inches. Yung taas, 965. Wala nang bababa niyan. Yun ang talaga siya. Hindi ko na, ikukan lang natin para, kasi puro kwan na eh. Okay? O ito, 2 hanggang 1,000, 3, 4, ginamit natin kanina, pag-compute na natin ang ating time of exit discharge. Hindi man, nakita mo, lahat ng mga constant ginamit natin. Yung table ginamit natin. Okay? No doors. Hindi ba pwede na other than hoist doorway, pag mo, may ibang pinto naman dapat yung door lang ng elevator nandyan. Elevator lobby sila access at least one. Ang compliant nito, ito dito, compliant ito. Kasi may hagdan doon eh. Pero ang pinaka-compliant talaga dito, kung inaabot niyo yung 15th Avenue, di ba yung ating opisina dati, ito yung elevator. May hagdan sa gilid. Ito yun. Pero sa National Office, okay din. Nasa gilid siya eh. Yung ito. Di ba doon? Compliant din siya. Alin ang hindi compliant dito? Yung lapad ng hagdan doon. Di ba dito? Kung dito ka nahagdan, di ba yung kanyang beam lumabas? Ang sabi ni Farcod, clear with. Dito sa ilalim ng beam, compliant ka. Pag doon sa tapat ka ng beam, hindi na compliant. Sabi ni Farcod, dapat continuous eh. Okay? Yung parang ganun, continuous po siya. Located yan. Yan, mga corridors. So ito yung 1/2, 1/3. 1/2, 1/3, kukunin mo lang yung diagonal. Of course, lahat tayo marunong naman tayo mag-Pythagorean theorem. Gamitin mo rin yan. Yung 4 ko na pinto, saan ko ilalagay? Pag didikit-dikitin ko ba yan? So parang dito, compliant ba ito? Of course, meron sa secondary. Diba? Eh kung ilagay ko doon, magkatabi sila, pwede ba? Basta hindi siya bababa ng 1/3 ng diagonal. Hindi siya bababa. Kaya nakalagay dyan, they shall be located at least a distance of another or less than 1/2. Not less than 1/2. Okay? Ganun din dito, 1/3. Kunin mo ng diagonal. Pythagorean ka. So parang ganyan. So yan. Mga samples. Mayroong ibang inspectors nang ginagamit nila pagsukat ay doon hanggang doon sa corner. Hindi. Yung layo lang. Kasi sabi niya, exit or exit access doors. Yun ang layo niya. Separation niya. E paano pag unshape yung mga kuwang ko, irregular yung shape ko, ay ganyan ang sistema. Kunin mo yung D. Okay. E paano pag meron akong 2 rooms? O kunin mo muna yung malaking D. Kunin mo rin yung maliit na D. Yung maliit na D, yun ang distansya mo sa rooms na mag-a-access papunta sa other rooms. Yung malaking D mo ngayon, yun ang distansya ngayon ng doors natin leading to an discharge na. Again, sa plan evaluation ninyo, gamit na gamit yan. Kasi huwag nyo i-compromise ang exit. Huwag kang papayag. Madadali ka dyan. Okay? Lalo na yung bus natin. Malupit. Kaya dapat, again, ito yung kanyang pagsusukat. Tingnan mo kanyang construction kung 1 hour siya. Diagonal again. Okay? Kung kailangan ng maraming exit, o maraming exit na nandyan,
at least yung dalawa compliant. Okay? Sabi niya, at least 2 of the required exit or exit access shall be arranged. Again, bakit ang ating scissors type hindi pinapayagan? Kasi po, kung mayroon kang contrasted na exit, mayroon ka ditong, nandito yung ngayon ang inyong scissors type. Tapos, ang magkabilaan niya, mayroon ding exit. Kinumpute. Ang travel distance mo daw, dyan at saka doon, ay parehas lang. Parang ganito, yung contrasted. Pag dito ka dadaan, iikot ka papunta rito, ay kaysa dadaan ka, kung nandito ka, papunta ka doon, parehas lang daw. Kaya maglagay ka ng isa na lang. Kasi dati, ang mga architect niyan, pag naglagay ka ng exit kasi, ang exit na yun, makagamit ko pang isang unit eh. Di ba? Minamaximize talaga. Kaya sinisisures type nila. Ayaw ni Parco na kasi walang enclosure, walang separation. So again, did end natin. Ito yung ating common path of travel. Kahit nasaan ka, sabi niya, common path of travel and dead end travel are measured using the same principles. Ang pagkakaiba lang nila, pag common path of travel, isang direction ka lang. Pag dead end naman, ganun din. Pag lumampas ka ng 6 meters, dead end ka. Okay? So ito yung mga samples. Sa A, nandun ka sa X. Sabi niya dito. Yan. Starting in the room shown in D. Sa baba. Sa D. Doon yung A mo, yung X. From the most remote point of the room A along the natural path of travel and through the doorway along the center line of the corridor to point C located at the center line of the corridor. Nandun ka na ngayon sa C. Ito na dito ka na. Oh. Which then provides the choice of 2 different paths to remote exits this week, the common path of travel. Pwede ka doon, pwede ka dito. The space between point B and point C is dead end. Mga samples po yan. Sa taas, ganun din. Doon, no? Yung mga dead end. Ito, maximum travel distance. In any occupied space to the nearest exit shall not exceed the limit specified doon sa individual. Kaya tingnan mo muna, kaya sabi ko kanina, kung walang binabanggit doon sa particular occupancy, dito ka sa general provisions. Okay? Maximum travel distance shall be determined as follows. So ito, yan no. From the most remote, point 1, lumabas ka sa pinto, going to point 2, point 3, curving 30 centimeters from any construction, tapos ending where the exit begins. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang pagkakaiba po nila, ang A, walang enclosure. So kung walang enclosure po, ang pagsusukat mo hanggang doon sa ground floor. Pero kung mayroon kang enclosure, hanggang pinto ka lang. So ganun ang pagsusukat natin mga high-rise ha. Halimbawa, 40 story. Susukatin mo travel distance. Sabi ng general rule, kung may sprinkler siya, you're allowed to travel 61 meters. Kung walang sprinkler siya, you're allowed to travel 46 meters only. Nasa 10th floor ako. Susukatin ko hanggang sa ground floor? No. Kung naka-fire door siya, hanggang doon ka lang. Ganito, hanggang diyan ka lang sa 6. Huwag mo nang isama yung 5. Kasi enclosed siya. At saka, fire door siya. Pero kung wala, open lang, ay, computein mo hanggang doon sa. Yun naman sasabihin mo doon sa kontraktor. Ano ba sa architect? Sa plan 6, sir, patay tayo dyan, sir, bagsak tayo sa travel distance. Hindi naka-include yung mga hagdan natin. Ang bilang natin ito hanggang doon sa ground floor. Yan sabi ng general rule. 61 pag may sprinkler, 46 pag wala. E pag pumunta tayo sa individual occupancy, baka mayroon siyang sarili, bagsak talaga tayo dito. Okay? Ngayon, kung kasama yung hagdan, mag-thread nosing ka, Pythagorean theorem na naman tayo. Okay? Ano ba yung mga height ng building? Anong room? Anong floor? Di ba 3-story? Ang landing natin, mostly,
1.5 meters by 1.5 meters o 1.5 meters by 2 meters, depende. Pero yun ang mga common, so makukuha mo ngayon yung hypotenuse. Okay? So, ito naman yung stair. May kita mo yung stair niya. Measuring travel distance with egress patch that include exterior stairs. Palabas ka. Ito naman ang pagkukompute daw dyan. Okay? D1 yung dito niya. So, headroom, minimum yan 2 meters. Wala nang bababa. Yun lang. Hanggang doon lang. Tapos, ito yung door natin. So, makikita mo yung door natin. Yan ang kanyang mga, ang tawag niya kasi door assembly. Okay, dapat a door assembly including a doorway, frame, door, unnecessary hardware may be used as a component in a means of egress when it conforms to the general requirement. Yan. Nakagalit na naman si Heidi. Nagpapaliwanag ako. Ayan na. Every door, every principal entrance which are required to serve as an exit shall be designed and constructed that the way of exit travel is obvious and direct. Hindi ka manghuhula. Kaya nga pinagbabawal, may salamin dyan. Pinto mo may salamin, bawal yan kung exit yan. Windows which because of their physical configuration or design and the materials used in the construction could be mistaken. So kung pinto ka, pinto. Kung bintana, bintana. Shall be made inaccessible to the occupants by barriers o railings, may harang. Anong mga instances na ang ating pinto ang bukas niya palabas? 50 or more. Ano pa? High hazard content. Palabas lahat yan. Nakabisagra, nakapaibuted, nasa taas, sa ground, sa baba. So, dalawa lang ang kanyang nakalagay dyan. More than 50. O kaya high hazard. Puro palabas yan. So, ang Uzon, nag-violate talaga sila. Kasi occupant load nila is 100. Ang pinto nila, ang bukas, papasok lahat. So makikita mo yung mga opisina natin, ang bukas ng pinto, papasok. Bakit? Wala naman 50 tao doon sa loob. Grabe naman mga, papagalitan tayo ng mga boss natin. 50 ka dyan, ginagawa nyo dyan. Nagpapataya po. Yan ang mga instances. So swing in the force, meron tayo yung mga bukas niya, kung paano bukas. Nagpakaharang. Ito yung mga inaalaw. Okay? 1/2. Dapat yung 1/2 hindi po siya na-obstruct. Ngayon, yung pinto natin, naka 90 degrees. Tapos, kung meron siyang harang, ang inaalaw lang niya po, nalampas ng, kalimbaw, naka 180 siya, dapat 7 inches lang, 180 mm lang. Hindi ma-occupy niya yung hallway. Ito yan dito. Yan. Ano? Hanggang diyan ka lang. Kung gusto mo ng pausli, ganun lang. Kung gusto ng bukas ng 180, ang angat mo, dapat 7 inches lang. Okay? Kung meron ka naman sa mga landing natin, itapat mo, pagbukas mo, itapat mo sa handrail. Dapat yung lapad ng hagdan, yung kalahati noon, open pa din. Doon, yung B, yung A/2. Para yung galing sa taas, hindi mag-i-stampede. Makakalabas pa din. Walang pinto na paglabas mo, hagdan ka agad. Dapat may landing. Gaano kalaki yung landing? Kalahati ng pinto daw. Door shall not open directly onto stairs without a landing. The landing shall have a width not less than the width ng pinto. Pwede 1/2. Okay? Yan ang sinasabi ko kanina, yung 76, yung ating mga panic hardware, 112. Okay? Ang kanyang lapad, kasi habang humahaba siya, nagmamahal. Kaya ang ibang ginagawa, dito na lang, kapiraso lang. Sabi ni Farcod, hindi mo pwede yan, 2/3 dapat ng lapad ng pinto ang latch natin. Kasi kahit may nakaharang ka dyan, pwede mo siyang pitin sa ilalim, may tulak mo. Halimbawa, natatakot tayo nasa harap. Kaya pinagbabawal yung doorknob. Ang doorknob pwede, walang positive latching. Kaso binabiolate mo naman, kasi sabi ni Farcod, lahat ng pinto ay naka-positive latching para mayroon siya mag-hold expanding gases during fire. Okay? So yung ating 1/8 lang ha. 1/8 yung
leakage kwan niya. Yan. Dapat walang latching. Kung ang gagamitin mo talaga, kahirapan na talaga. Doorknob ang ginamit mo lang, doorknob. I-allowed yan. Sa Pasig, ang dami yan sa mga high-rise dyan. Walang mga positive latching. Kasi may provision naman si Fire Code na dapat naka-positive latching para ito, siya yung mag-hold. Hindi ma-open yung door during fires. Kaya nag-empathy siya yung kanila eh. Okay? Okay, yung mga latches natin, yung ating fire exit, keep door closed, dapat meron yan. Okay, yung ating mga re-entry mechanism, 4 na palapag yung pagitan, depende, 1, 5, 10, 15, pwede rin 2, 6, 10, bahala ka kung anong gusto mo. Basta ang gusto ni Fire Code, 4 palagi na interval. 4 palagi. Anong purpose? Kasi ang mga hagdan, mga sagrado yan. Imagine lahat ng hagdan napapasukan, nalalabasan, di mapupuno ng usok yan. Kaya gusto niya, may mga level. May mga level ng area na free from smoke. Okay? Kami nung re-entry. So, stairs natin, ito nakalagay dito. Siya, minsan the grace shall be continuous. So, ito yung provision na ginamit ni QC. Continuous yan, sir, dapat. Yan ang general rule. Pero may provision din siya na lahat ng vertical opening shall be enclosed or protected. Kaya equate mo kung nandun. Ito, general rule yan eh. Sa hagdan. Yung mga dimension natin, 7-Eleven, nandito po yan ha. So, where the total occupant load of all stories served than 50, fewer than 50, the minimum with clear of all obstruction, 114. Ito yung ating handrail, yung distance niya from the wall. Okay. So, yan. Dito tayo sa, kaya nagiging 1420. Okay? So, stairs, okay na yan. So, upward, tapos na tayo dyan. Ito, yung mga curves na always kunin yung gitna. Tapos, sukatin mo from the gitna, andun yung mga nagpakalagay dyan. Mga permissible yan. Ano pa? Spiral, ganun din, kunin mo yung gitna. Yung handrail niya, yung spiral handrail dapat nasa kanan. Wala dito. Kanan. Kaya, nandiyan yung mga sukat, nandun din yan. Dito, kinuan lang, andan yung kanyang narrative, pero yun sa figure, yun na yun. Winders, ito yung mga uso ngayon. Lahat ng building, winders ang ginagamit. Akyat, landing, floor na. So may winders ang tawag sa kanya. Again, yung deep, palaging gigitnaan mo, kukunin mo yung gitna. Enclosure, ang general rule, ang ilalim ng hagdan, dapat wala pong nakalagay. Pero kung gusto mo maglagay, kung anong construction ng hagdan, yun din ang construction sa ilalim mo. Dapat parehas sila para ma-allowed siya na maglagay ka dun sa ilalim. Ang mga hagdan natin, dapat naka-curve, hindi nakakanto. Curve, kasi pag nagpapa-slide ka, paano ba yung mga sing-sing? Yung mga hip-hop, daming sing-sing. Okay, yun ang ayaw niya. Tapos dito dapat clean yan. Kasi yung mga palda, mga damit, baka sumabit dyan. Kaya walang dapat mga design dyan. Okay? O ito yung mga unlevel. Okay? All stairs serving as requirements of egress shall be a permanent. Tapos yung 4-story, may balcony. Yung new building shall be fire system. One shall be designed to carry the load of 448. Mga design na lang yan. Bawal ito yung maliit, malaki. Ang sukat, isa lang. Ayaw niya nang nagkukan siya. Ayaw ni Fargo nagdi-decrease in width. Kasi pag dito kung hakbangin, mahuhulog ka na dyan. So ayaw niya. So ito yung component ng handrail. May guard to prevent fall.
may handrail at saka non-slip material, non-slip device. Dapat kumpleto po yan. Sa atin kasi, pagdating dito, hindi na natin masyado, di ba nire-require? Di man mahuhulog yan, mayroon na. Pero sabi ni Code, dapat mayroon din. Dapat mayroon kang hahawakan during flight. Okay, dimension. Yung ramp natin, yung 1:12, so 1 foot, 1 inch, 1 foot, 1 inch. Yung pong slope niya. Yan. Dito natin ginamit. Pati yung wheelchair po nakakaakyat. Okay? Ito yung mga fire escape natin. Ito yung perforation. Yung perforation, ito po yun. Yung butas dun sa ibabaw, ito. Dapat hindi lalampas ng 1/2 inch o kaya 13 mm. Hindi ganito kalaki. Kasi pag ganyang kalaki doon sa taas, baka yung mga hinlalaki mo, yung heel ng mga babae, pati na lang. Kaya mag-i-stampede. Kaya ayaw ni kanyang preparation. Pwede naman sa hagdan? Pwede. Pwede man ligaw? Pwede rin. Kung gusto man niya, doon ka. Ang tawag sa'yo, salisigang. Okay? Pwede rin counterweight. Ito ang pinopropose kasi nag-away dati yung MDA at saka DPWH. Hindi, DPWH at saka LRT2. Sabi ni LRT, ikaw, DPWH, yung aming hallway, ay yung aming gutter ba, ginawang hagdan. Bawal yan, amin yan. Kaya gusto ni pagiba ni DPWH. Kaya pumunta kay Fire. Anong recommendation ni Fire? Ang recommendation ni Fire, yung mga lumang bumbero natin, counterweight daw. Hala, si Inang. Paano ka makalakad doon? Ang gumawa ka doon? Kasi pagkarating mo dito, saka siya bababa. Eh, yung nauna, matanda. Gawin natin dyan. Hindi siya makatawid. Ewan ko. Basta natatawa ako dun sa recommendation ng BEP. Yung mga lumang bumbero natin, ipuwan pa lang ako doon. Pwede ba yun? Kaya yung kaya sa aeroplano, yung slide. Tapos sabi naman taga LRTA, saan tayo mga kabilyan, sir? Sabi ko, nagkikwento ito, para mga gago nagkikwento. puro imposible pinag-uusap. Pero mga officers yan, ako ipuwan. Nakatunga ako, pwede ba yun? Counterweight. Tapos ito naman, sliding kwan. Para sa aeroplano, emergency kwan ba? Tapos sabi ni LRT, saan tayo mga kabilin yan, sir? Parang ako matatawa ko na. Nagkikwento ng mga tao na ito. Okay. Ito yung pinag-aawayan na provision na unladder para lang talaga sa residential. Ako, kumukontra ako dyan. Yung residential nga na may sleeping accommodation, inaalaw. Eh bakit dito sa business lang? Hindi pwede. Anong interpretation ko dyan? Kasi, ang isinampol niya dyan ay dwelling. Why? Because may sleeping accommodation dyan. Therefore, ang other occupancy na wala na talagang ibang daanan, two-story ka lang business, naglagay ng vertical ladder, bawal daw. Sabi ko, pwede yan. Yan lang ang ginamit na sample ni Code. Kasi most restrictive siya sa may sleeping accommodation. Ang provision niya, mandatory lang naman . Kasi ang shell na yan, it's either recommendatory or obligatory. Depende sa tema. Yan ang interpretation nila sa mga liars, sa mga lawyers . Yan. Tapos mezzanine, ang mahilig dito si purong ginto. Si pure gold, yan ang mahilig. Magmimisanin. Tapos magmimisanin pa. Nagtatlong palapag na siya . Puro misanin. Sabi yung old code natin, pag ikaw ay nagmisanin more than 1/2 of the floor area, consider na 2 floors ka. Kung ikaw ay nagmisanin, okay yan, isa lang. Pag nagmisanin ka na 2 floors ka na naman. Yun ang old IRR. Pero hindi natin mababasa ngayon yan sa revise. Okay? Pwede ka mag-exit sa ramp? Pwede. 30 feet lang ina-allow niya. Okay? So, illumination. Ito yung sabi ko kanina. Ito. Isa't kalating oras tayo dyan. Okay? Tapos, ito yung ating 10.7 lakhs.
Okay, lahat daw dapat, lahat pati mga corner, dapat hindi malilibig to darkness. So ito yung ibig sabihin ng lux. Kung meron kang kandila, hanggang saan ba yung aninag niya? So, dito, ito yung 1 lux mo. So, kung full moon daw yan, 1 lux lang yan. Street light, 10 lux. Mga home lighting, 30 to 300. Office natin ay 100 to 1,000. Surgery, di ba maliwanag na maliwanag? Tsaka yung, of course, direct sunlight. Wala nang tatalo dyan. Okay? So, ito yung ating mga pag not an exit, lagyan mo. Kasi during sunog, madilim na po. Ang mga tao, pag napunta dyan, basta pinto, akala niya labasan. Yung pala, ay, closet yun. Lenin room. Lagyan natin not an exit. So, exit signs natin, yun ang size niya, 6 inches. Ang stroke ng pagkasulat, 19 mm or 3/4. So, yun po. Pero kung daw existing daw, maliban sa mga place of assembly, pwede po yung 11.5. Okay? Ngayon, ito yung bagong provision na dagdag. So, ang pinag-usapan dito, yung ating mga directional sign, it should be located, nakalagay 300 to 600 mm from the floor. Tapos, ang ginagamit mo dyan, not necessary photoluminescent paint. Pwede naman equivalent, sabi niya. Kung kung talagang kahirapan na talaga, pwede naman equivalent. Okay? Yan. Yun na yun. Kasi pagsunod niyan, kwan na eh. Different types of occupancy, hindi na akin yun. Pagagalitan na tayo dun ng other kwan. Although kaya natin i-discuss lahat yan, eh, siyempre. Para makarinig naman kayo ng ibang lyrics. Okay? So, kumusta? Okay ba sa inyo yung ating usapan dito? Okay sa inyo? Kung may tanong kayo, doon kayo sa police magtanong, wag na sa akin. Sa presinto. May barangay po dyan. Okay? Okay? Pwede, pwede? Pwede. Yes. Again, yung kwan natin basa-basa ng fire code, pinaka the best way talaga. Basa-basa tayo. 4:45 eh. At least hindi tayo masyado. Umuulan pa ba? Kaninang lakas ng kulog eh. Sige, anyway, sige, stop lang muna natin. First day pa lang naman. Dati ang usapan, sa Webes ako, sabi ko wag na, iba naman. Kaya mag-i-sprinkler sa inyo, si Tokayo Soriano. Siya magtuturo. Kasi si Engineer Paul, na-confine. Yun sana magaling yun eh. Kaya, kaso, nag-mild stroke eh. So, may tanong kayo? Roda, wala daw tanong. Magpa-exam ka na kasi walang tanong eh. Hindi, joke lang. Sige. Okay na? Dahil wala, i-turn over ko kayo kay Risty. Okay, thank you. Thank you, sir. Our fire safety engineer, retired Fire Inspector Edwin M. Goles, sir. Thank you po sa informative na lecture